Araw ng linggo ngayon kaya may magaganap na naman na simpleng kaganapan dito sa bukid. Sa hapon nga ay marami na naman tayong magiging bisita dito sa kubo kaya inagahan ko nga magmower dahil may kataasan na nga rin yung mga damo dito sa palibot ng kubo. Wala na palang gas yung grass cutter ko dito kaya bumili nga muna ako at bumili na rin ako ng tinapay. Dahil magkakape nga kami ng pamangkin ko na si Faith. Dito nga siya natulog kagabi. Bali nakilas night nga kami dun sa pastor namin. Medyo malayo nga yung uuwian ko kaya nagpasama na nga lang din muna ako dun sa pamangkin ko para kahit papano may kasama akong pauwi. Bago ko nga inumpisahan ang pag-grass cutter, nagkape nga muna kami dito at nagtinapay nga lang din kami. Ito lang din muna ang magsisilbing umagahan namin ngayon dahil medyo napuyat nga din kami sa lamay na pinuntahan namin kagabi kaya na late nga kami ng gising. Kaya hindi na nga din ako nakapagluto at eto umpisahan ko na nga din ang pag-grass cutter dito dahil pagtapos nga nito ay gagayak na nga din kami para makapagsimba. Ilang araw lang din talaga ay napakabilis nga tumaas ng mga damo dito lalo na ngayon at nag-uulan-ulan kaya napakagastar nga din sa gas. Pero okay lang, at least hindi na nga siya kagaya ng dati na yung mga damo niya nga ay yung matataas. Hindi katulad nito ay Carabao grass na nga lang dahil lagi ko nga siyang ginagrass cutter. Medyo nakakasawa nga din ang paggagrass cutter minsan dahil napakabilis nga talaga tumubo ng mga damo. Iniisip ko na nga lang minsan magsasawa nga din itong mga damo na to sa kakatubo at hindi na nga sila tataas ng tataas. Hanggang sa umabot na hindi ko na nga kinakailangan maggrass cutter palagi. Pero alam nyo guys, kapag naumpisahan nyo na nga ang paggagrass cutter, siguradong ayaw nyo na nga din matapos ito dahil nakakalibang nga ang paggaganito. Lahat naman ng gawain sa bukid ay nakakalibang at nakakawalangan ng stress kaya kung minsan kahit pagod na nga tayo ay gusto pa rin natin tapusin yung ginagawa natin. Lalo na kapag nakita nga natin yung resulta ng mga ginawa natin dito sa bukid. Parang pagtatanim lang sa una nga lang yung nakakapagod, kailangan mong maglaan ng oras, kailangan mong alagaan para maging maayos nga yung mga tanim mo at maging maganda nga ang bunga. At pag nakita mo na nga yung bunga nito ay nakakawala nga ng pagod, hindi mo nga iisipin yung pagod mo. Fast forward na nga, bali tapos na nga din yung Sunday service namin nito at nagpunta nga kami dito sa transient kung saan nga nakatira si Kuya Mike na naglilid nga din sa mga kabataan namin. Birthday niya nga nung nakaraang Sabado at yun nga yung magiging kaganapan natin ngayon sa bukid. Bali si-celebrate nga namin ngayong linggo. Napag-usapan nga namin na mag-iihaw kami ng isda sa bukid kaya yan nagbigay nga siya ng pambili. Bumili nga lang kami ng ilang pirasong bangus dito at yellow pin nga yata ang tawag dyan. Yan nga yung masarap pang ihaw. Bali kasama ko nga din palang na malengke dito yung kapatid kong bunso at yung ilan sa mga kabataan namin sa church. Bumili nga rin kami dito ng karning baboy, lempo nga ang tawag dito, pang ihaw nga din ito, imamarinate ko na nga lang din para mas sumarap. At bumili na rin kami dito ng mga rekado at prutas na pampalasa at pwede namin gawing pampakulay sa magiging boodle fight namin. Yung mga oras nga na ito ay pauwi na din kami dahil tapos na nga din namin bilhin yung mga kakailanganin namin. Pero naisipan nga namin na magmerienda nga dito kaya dumaan kami dito sa bilihan ng banana Q at buko juice. Nakakatuwa nga dito guys si ate, nakilala niya nga ako. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nagmamahal dito sa AnTV. Sobra ko po kayo na-appreciate. Ilang minuto nga lang din at nakarating na kami dito sa bukid kaya agad naman ako nag-asikaso ng mga kakailanganin para sa pagluluto. Bali nandito nga rin pala yung mga kapatid ko at napabisita nga sila kila Papa kaya ayan pinagbibigyan ko nga sila ng patola. Nakakatuwa lang din yung mga tanim kong patola dito dahil araw-araw ko nga lang din silang napipitasan. Napakabilis nga lang din nilang lumaki. Pati nga din yung mga okra dito pinagpipitas ko na nga din dahil pwede na nga. Tapos nga namin mamitas ng gulay, tinuloy nga namin ang pag-aasikaso dito. Bali, ang ginagawa ko na nga dyan guys, minamarinate ko na nga yung lempo na iihawin para mas maging masarap nga. Ginamitan ko nga ito ng bawang, sibuyas, sili at oyster sauce. At syempre, hindi natin makakalimutan ang toyo at kalamansi na siyang magpapasarap nga sa lempo natin. Bali, tinutulungan na nga din ako ni Giberlin dito sa pagpapaapoy at eto nga sila Kuya Mike, nakaupo nga dyan at tamang kape nga lang din. At eto nga sa wakas, handa na nga din yung mga iihawin natin kaya ayan, kinarir ko na nga ang pag-iihaw dyan. Alam nyo, sobrang nakaka-enjoy nga ang pag-iihaw lalo na kung nasa bukid nga tayo. Sobrang nakaka-enjoy lang din talaga ng buhay sa bukid, no? Napaka-simple at napaka-natural lang din ng buhay natin. Yung ayos na tayo sa banding na kakain tayo ng mga simpleng pagkain, tamang kwentuhan at yung magiging topic nyo ay yung mga nakaraan nyo na masasaya. Siguradong kapag ganun ang banding nyo ay magiging masaya kayo at uuwi kayong busog. Diba ang gaan-gaan sa pakiramdam nun?
noon yung nag-enjoy ka na tapos uuwi kang busog. Di katulad sa inuman na uuwi kang masakit ang katawan o di kaya ay butas ang bulsa. Para sa akin, iba pa rin talaga yung mga ganitong banding. Kontento na nga rin ako sa mga ganito. Tignan nyo guys, mapapansin nyo, nag-ihaw nga din kami ng pako dyan. Pag natikman nyo nga yan, napakasarap. At eto, tamang tinutulungan nga lang ako nila Ate Jonalyn, Giberlyn at ni Faith sa pag-iihaw nga dito at paghihiwa nga ng liempo na naihaw na. At dito nga sa part na to ay makikita nyo nga si Giberlyn na tinikman niya nga yung liempo, talagang feel na feel nga yung lasa. Ginabi na nga din kami sa paghahanda ng pagkain at habang nagsasaing nga ako ng mga oras na yan, nagkantahan nga muna kami dito ng worship song. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. O diba, araw-araw lang din talaga tayo nabibless, lalo na sa mga ganitong banding ay talagang nakaka-bless nga ito. Yung mga oras nga na ito at kakain na nga din tayo, kaya ipagpapasalamat nga muna natin at tignan nyo naman yung pagkain natin. O napakasimple nga lang, ang sarap nga magsalo-salo pag ganito. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna, kakain na muna kami. Ingat kayo palagi. Maraming salamat po sa panonood at sa pagsuporta.